Sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. So ayan guys, magandang araw po. At mega big love shout out siyempre sa lahat nating viewers at makapanood po sa video na ito. So ang video natin ngayon, gusto ko lang po mag-reaction sa naging pahayag po sa mga supporters po ni VP Sara. So ito guys kasi sinasabi kasi dito na dahil daw umano kay VP Sara ay nanalo po si Pangulong BBM. So ayun, yun ang binabato nila kay BBM ngayon. Dahil sumaba daw si PBBM kay Sara, kaya ayan nanalo. So ang hindi alam nila na nauna na si PBBM mag-file bilang isang presidente bago pa nag-file si Inday Sara. Di ba nga, inaano pa nga ni Pangulong Duterte noon si VP Sara na wag nang tumakbo. Pero nung palapit na, ay nag-file na nga bilang Vice President si VP Sara. So umiyak pa nga doon yung mga supporters ni VP Sara doon sa may Comelec, 'di ba? Nandun kami nung umiyak pa nga yung supporters ni VP Sara na dahil nga daw hindi tumakbo si VP Sara ng presidente at naging vice na lang ni Pangulong BBM. So nauna na po na nag-file si BBM ng bilang presidente po kaysa kay VP Sara. Kaya yung sinasabi niya na dahil kay VP Sara nanalo si Pangulong BBM ay hindi totoo yun. Tsaka pa, ito lang po hindi ako loyalist, hindi rin ako DDS, ako isang content creator na talagang neutral at ibig sabihin yan, pwede kang pumili kahit sino ang gusto nyo. So ito guys, kasi sa sinasabi ni ate dito, Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Isipin nyo po guys mas marami pa rin po ang neutral kaysa sa loyalist, kaysa sa DDS. So mas marami pa rin po ang neutral. Kaya wag nyo pong sabihin na dahil sa DDS nanalo si BBM. So mas marami po ang talagang gusto si BBM na manalo. At maraming gustong mapaupo si Pangulong BBM. Hindi ho dahil dyan sa DDS. Ito guys, pakinggan nyo to at panoorin nyo ang video na to na talagang, ewan ko kung ano masasabi nyo sa sinabi ni ate. Ito pakinggan nyo. Wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. So ayun guys, doon pa lang sa sinabi niya, sinabi na daw ni Tatay Digong noon pa lang na si PBBM ay weak leader. So noon pa lang naman talaga, tumatakbo pa lang si BBM, nangangampanya pa lang si VP Sara at saka si BBM. Sinasabi na yan ni Pangulong Duterte. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, eto, isa sa mga ginagawa nila ngayon para masira si Pangulong BBM. So ito, pakinggan nyo ang sabi lang ni Pangulong BBM sa naging payag ni Pangulong Duterte na addict daw si BBM. So ito, panoorin nyo guys. Ito, talagang bilib ako sa kanya kasi alam nyo, ito ang dapat na maging isang leader. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi as a leader ka, kailangan maging maingat ka sa pananalita mo. Kasi sa panahon ngayon, mga kabataan, kung anong maririnig nila ngayon na salita sa ating mga matatanda, ay gagayahin din ng bata. Kaya ito, Pangulong BBM, napakaganda po ng kanyang mga sinabi dito. Bilib ako sa kanya kasi imbis na magbatusan ng mga mga salita kay Pangulong Duterte, ito lang yung sinabi niya guys. Dito ako bilib. Panoorin niyo to. Ang bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos.
At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. And I am blessed. So, ayun mga kababayan. 'Di ba? Ganyan lang binato ng ating mahal na Pangulo. Galit na galit si Pangulong Duterte kay PBBM. So, sinundan na naman ng supporters ng DDS, na galit din. So, wala hong mangyayari sa bansa natin kung lahat to tayo nagkakagalit. Kung ganun po ang magiging leader natin, gaganti din ng ganyan, so maggagantihan, wala pong mangyayari sa bansa natin. Pero ang ginawa natin mahal na Pangulo, yun lang po ang binato niya sa ating sa mga paninira na ginagawa sa kanya. So yun po mga kababayan, ikaw mga kababayan, sa lahat po na nakapanood ng video, ano po kaya ang masasabi nyo dito at makukomento nyo. At siyempre, i-share nyo po ang video na ito mga kababayan. At saka, marami pa po tayo ipapakita sa inyo. Dito sa vlog ko, ipapakita ko sa inyo lahat na ginagawa ng ating mahal na Pangulo dito sa bansang Pilipinas. At sa mga hindi pa nag-like, subscribe kay Tropang Ilonggo dyan. Mag-like at subscribe na po kayo para lagi kayo updated sa mga latest video natin. Maraming salamat. Thank you.